Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah Rusul wa Risalat. So tiyatalakay na natin yung mga karama, yung mga kakaibang mga nangyayari sa mga tao na hindi naman propeta. Subalit sila ay nakakaranas ng mga katulad nito na kumbaga hindi naman sila propeta pero nakaranas sila ng katulad ng himala, parang himala ng mga propeta. So natalakay na natin yung nakaraan ilan sa mga karama. Siyempre kay Maryam na may dumarating sa kanya na pagkain at yung pagkain na dumarating sa kanya mga prutas at gulay na hindi naman nito panahon. Kumbaga hindi panahon ng pag-ani nito, hindi niya season. Kumbaga. Kaya din natalakay natin yung tungkol doon sa dalawang sahaba, sina Usaid bin Hudair at si Abbad bin Bishr na nagliwanag yung kanilang mga tungkod. At pangatlo na natalakay natin, yung nangyari kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na hindi naubos yung kanyang pagkain. Na ipinakain niya rin doon sa Ahlus Saffa o Ahlus Suffa. Ngayon inshallah, sumunod, Sufayna wal Asadu. Si Sufayna, na dating alipin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang pinalaya. So, nung hindi pa propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron siyang ilang mga alipin. Siyempre, kasama niya itong mga alipin na ito sa kanyang pagdinegosyo. Yan, kasama sina Zaid bin Haritha at ito nga si Sufayna, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dito, Maula, nung naging propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hinimok niya yung mga sahaba na magpalaya ng kanilang mga alipin, ang kanilang mga alipin na napalaya ay tinatawag nilang Maula. Maula, ibig sabihin, kakampi o kaibigan, na parang itinuturing na rin nila na kanilang malapit na kamag-anak. Wahada Sufayna, Maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akhta'a jaysh al-muslimin bi ardir Rum o Asar. So doon daw sa panahon na ito, propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinalaya niya si Sufayna. Ang mga Muslim daw ay magkakasama noon doon sa lugar ng mga Romano. At kasama nila doon si Sufayna at nahiwalay siya sa grupo ng mga Muslim at siya ay usir. Usir, ibig sabihin siya ay hinuli ng mga Romano at ginawang bihag, binihag ng mga Romano. Fantalaka hariban yaltamisul jaysh, pero nakatakas si Sufayna at sa kanya pagtakas, hinanap niya kung nasan yung natitirang mga sundalo ng mga Muslim. At maaaring nangyari ito kasi doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa lang talaga yung labanan na nakaharap talaga nila yung mga Romano doon sa Mu'tah. So maaaring doon ito nangyari. Pahuwa idha bil asadi. At habang siya ay naglalakad, hinahanap niya yung mga sundalo ng mga Muslim, meron siyang nakaharap na leon. Meron siyang nakaharap na leon. So dun sa lugar na yun, sa Middle East may mga leon. Sa Middle East ay mayroong mga leon. Sa Africa meron din. Pero dito sa Pilipinas, walang endemic na leon dito. Mga leon na meron dito galing lang din sa ibang bansa. Galing lang din sa ibang bansa. So nakaharap niya raw yung isang leon. Faqala ya Abul Harith. So kinausap niya raw yung leon. O Abul Harith, yung
leon, pinangalanan niya na Abul Harith. Tinawag niya yung leon bilang Abul Harith. Ana maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ako ay maula ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, alipin na pinalaya. Kana min amri kitu wakit faakbala al-asadu lahu basbasatan. At nung habang kinakausap niya raw yung leon at sinasabi niya na nagpakilala siya na siya ay pinalayang alipin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So naikwento niya rin ito dun sa kanyang mga kasama na lumapit daw yung leon sa kanya na kumbaga basbasa hatta kama ila jambihi. At tumayo yung leon sa kanyang likod. Kullama sami'a sawtan ahwa ilayhi thumma aqbala yamshi ila jambihi hatta yablugal jaysh thumma raja'a al-asadu. So yung leon daw na tumayo na yon sa likod ni Sufayna. So parang tinutulak siya nung leon na yon patungo doon sa lugar na kung saan siya gustong itulak nung leon. At kapag may naririnig siyang tunog, ay pinupuntahan din yun ni Sufayna para tingnan. At yung isa sa mga tunog na narinig niya ay naroon nga ang sundalo ng mga Muslim. So sinamahan siya nung leon pabalik doon sa mga Muslim at iniwan na siya ng leon doon sa mga Muslim. At ito ay iniulat din doon sa Mishkatul Masabi at naiulat ito doon sa Sharhus Sunnah ni Al-Hakim. Alhamdulillah. Si Sufayna, naligaw siya doon at tinulungan siya ng leon, kumbaga sinamahan siya ng leon na makabalik doon sa mga Muslim. Sumunod na nababanggit na karama dito, yung karama na naranasan ng maraming mga sahaba. At ito ngayon tinatawag na sarkatu fil madinati tadwi fi Sham. Meron daw isang sigaw sa Madina na narinig hanggang sa Syria. So napakalakas na sigaw na nagsimula sa Madina at narinig hanggang sa Syria. Wahada Umar bin Khattab radiyallahu anhu yab'athu jayshan. So si Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay nagpadala daw ng hukbo. Sa maaring panahon na ito ng khilafa ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, wa yu'maru alayhim rajulan wa yu'ammaru alayhim rajulan yudda'a Sariya. At nagtalaga si Umar bin Khattab radiyallahu anhu ng isang lalaki ng pangalan niya ay Sariya upang pamunuan ang hukbo na ito. Wa bainama Umar yaktub, at habang si Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay kausap niya yung kanyang mga sundalo, nagkukutba siya, kumbaga nangangaral doon sa kanyang mga sundalo. Faja'ala yusihu yasaril jibal. So meron daw siyang narinig na tunog, meron siyang narinig na sumisigaw. So ito ay iniulat din doon sa Mishkatul Masabi at naiulat ito doon sa koleksyon ni Imam al-Bayhaqi. Habang nagkukhutba si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, faqaddima rasulun min al-jaysh. So kumbaga, hindi pala si Omar yung nakarinig nung sigaw. Yung mga sundalo, nakarinig sila ng sigaw dun sa mga kabundukan. So yung khutba pala ito ni Omar, hindi para dun sa mga sundalo. Kumbaga, nakaalis na yung mga sundalo at nagkhutba si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. At nung siya ay nagkhutba, sumigaw siya, Ya Sariya al-Jabalu, o Sari ang bundok. Kumbaga parang inuutusan niya si Sari o si Sariya na pumunta sa bundok.
Faqaddima rasulun min al-jaysh, at mga ilang araw nakalipas dumating ang mensahero na galing doon sa hukbo. Faqala, ya amiral mu'minin, laqad laqina aduwana fahazamuna. O Amirul Mu'minin, so khalifa na nga dito si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, nakaharap namin ang aming mga kalaban o ating mga kalaban at sinalakay namin sila. Fahazamuna. Ay hindi, sila pala sinalakay. Fahazamuna at sinalakay nila kami. Faida bisaihi yusih, at habang sinasalakay daw sila ng kalaban, nakarinig sila ng sigaw, Ya Sari al-Jabal, faasnadna duhurana ilal jabali, fahazamahumullahu ta'ala. Narinig daw nila yung sigaw na yon, o Sari, ang bundok, na siyang mismong sinigaw din ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. At nang narinig daw nila ito, kumbaga umatras sila patungo doon sa mga bundok at natalo nila yung kanilang mga kalaban, syempre sa pahintulot ni Allah. Kumbaga, inambush sila ng mga kalaban at ang ginawa nila, prinotektahan nila yung kanilang mga sarili sa pamagitan ng paglapit sa bundok para hindi sila mapapaligiran ng kalaban. At nagkaroon sila ng idea na gawin yun, na may narinig sila na nagsabi, Ya Sariya al-Jabal, o Sari ang bundok. Parang tinituro sa kanya na magpunta sila doon sa bundok. So ganito kasi nangyayari sa mga labanan. Madalas natatalo yung mga sundalo kapag napapaligiran sila. Yung tinatawag na outflanking. Sa lahat ng mga historic na mga labanan sa kasaysayan, natatalo sila, si Napoleon o kahit yung iba pang mga sundalo, yung mga Spartan, kapag napapaligiran sila ng mga kalaban. Kasi kung harap-harapan yung labanan, so parehong magiging matatag yung mga hukbo, pero kung sasalakayin sila mula sa gilid o mula sa likod, may hirapan silang ipagtanggol ang kanilang mga sarili kasi mahati na yung kanilang mga sundalo kung saan sila haharap. Samantalang ginawa ng mga sahaba, nasa likod nila yung bundok, walang makakalapit masyado na kalaban mula doon sa bundok, kinaprotektahan nila yung kanilang mga likuran. Ngayon, hindi ba napag-aralan natin sa akida na hindi ka pwedeng tatawag sa tao na hindi mo naman kausap, hindi mo naman kaharap, o wala namang paraan para makausap mo? Hindi mo siya kausap sa telepono, hindi mo siya sinusulatan. So dito, hindi sadya ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu na iparating kay Sari yung gusto niyang sabihin. Kumbaga, maaring nakaramdam lang siya ng panganib at nasabi niya ang bagay na ito at narinig nga ito ni Sariya at ng mga sundalo. Kaya ginawa nila ito. So ito nga ay mahimala, kumbaga, na nangyari at ito nga ay karama. Ito ay karama. Siyempre, dahil ito ay karama, hindi rin naman ito nangangahulugan na palagi itong nangyayari. Okay? Hindi ito palaging nangyayari. So ito ay nangyayari lamang sa mga awliya ni Allah. At siyempre sa mga awliya ni Allah, hindi rin ito palaging nangyayari sa kanila. So nangyayari ito sa bibihirang mga pagkakataon lamang. Alhamdulillah. Si sumunod na nabanggit dito na karama, jumlatun min karamatil awliya, so ilan pa sa mga karagdagan na halimbawa. Wa qad dhakara Ibn Taymiyyah jumlatan min hadhil karamat ghayra ma taqaddama nasuqu ilayka ba'daha. So nababanggit daw ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ang ilan sa mga karamat na nangyari sa mga pangkaraniwang tao. At ang ilan sa mga nababanggit dito ay mula doon sa Majmu'ul Fatawa ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Famin dalika anna Khabib bin Adi kana asiran endal musyrikin bi Makkah syarafahullahu ta'ala wa kana yu'ta
bi'inabin ya'kulu walaysa bimakkata anbatan. So si Khubayb bin Adi, nung nahuli daw siya ng mga musyrikin sa Makkah, nangyari ito pagkatapos ng Badar. At itong si Khubayb bin Adi, yung nababanggit ko na mayroong mga ulat, na nung hinuli na siya ng mga kuffar sa Makkah, nakipaglaro sa kanya yung isang bata, anak ng kuffar. At nilaro lang din niya yung bata. Nga kung tutuusin, kung si Khubayb bin Adi ay masamang tao, pwede niyang i-hostage yung bata para makatakas siya. Pero hindi niya yung ginawa. Nakipaglaro lang siya doon sa bata, umalis yung bata at pinatay na siya ng mga musyrikin. Nangyari ito pagkatapos ng Badar. At nangyari sa kanya kay Khubayb bin Adi, habang nandun siya nakakulong, na kumakain daw siya ng grapes, ng inab, samantalang wala namang grapes na tumutubo sa Makkah. At wala ring namang magdadala sa kanya, na basta-basta sino man na makakapagdala sa kanya ng grapes. So parang yung karama na nangyari sa kanya, katulad nung nangyari kay Maryam. Wa Ummu Ayman kharajat muhajiratan. At nangyari din ito, may nangyari din na karama kay Ummu Ayman. Si Ummu Ayman, isa sa mga nangalaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay kalaunan ay nag-Muslim. Walay sa maaha, zadun wala maun. At nang tumakas si Ummu Ayman patungong Madina, wala siyang dalang anumang baon o kahit tubig. Fakadat tamutu min al-atash, at halos mamatay na siya sa sobrang uhaw. Falamma kana waqtul fitr, ng panahon na ng fitr, ng pagputol ng pag-aayuno. Kumbaga habang naglakbay si Ummu Ayman, wala lang din naman siyang baon, so nag-intention na rin siya ng mag-fasting. Nag-intention na siya ng fasting. Wakanat saimatan samiat hasaan ala ra'siha farafa'athu. So habang siya ay nandun nga habang siya ay nag-aayuno, habang naghihijra, tumatakas patungong Madina, nakarinig daw siya ng tunog sa ibabaw ng kanyang ulo. Faida dalu muallakun. At tumingin siya sa taas, at nakakita siya ng dalu na nakalutang sa langit, nakalutang sa hangin. Ito yung mga kwento na gustong-gusto ng mga tablig, mga ganito. Pero ito, mga napagtibay ito na mga kwento. At yun nga, nababanggit ito doon sa Majmu'ul Fatawa ni Ibn Taymiyyah. Binanggit niya ito ng sabay-sabay, magkakasama. So meron daw dalu, yung dalu parang timba o balde na nasa ibabaw ng kanyang ulo. Fasharibat minhu, at uminom daw siya ng tubig mula sa balde na ito, hatta ruwiyat, hanggang sa siya daw ay napatid ng kanyang uhaw, wa ma'atasyat baqiyata amriha, at mula raw sa araw na yon na nakainom siya mula doon sa tubig na nasa ibabaw ng kanyang ulo, nasa timba na nasa ibabaw ng kanyang ulo, hindi na raw siya nakaramdam pa ng uhaw sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kasi matanda na si Ummu Ayman nang nangyari ito. At syempre, nung uminom siya doon, huwag niyo na itanong saan napunta yung timba. Sinundan ba siya ng timba sa Madina? Dalawa na yung kambal dito, dalawa na yung magtatanong. Wala na nabanggit. Okay? Uminom lang siya doon ng minsanan at hindi na siya nakaramdam ng uhaw, alhamdulillah, pagkatapos yun. Hindi na binanggit ano nangyari sa timba. Nahulog ba yun? Nagkabutas? Paano siya uminom sa timba? Nag-straw ba siya? Kumuha siya ng baso o ano? Hindi na nabanggit. Sumunod, iniulat ni Al-Bara bin Malik, kwento rin ito tungkol sa karama. At si Al-Bara bin Malik, sahaba rin ito. Lahat ng mga nabanggit dito na una,
Sa ulat ni Ibn Taymiyyah, puro sahaba. Si Khubay bin Adi, namatay siya pagkatapos ng Badar. Si Ayman, habang siya ay naghihijra. At si Al-Bara bin... Teka, ba't ganito to? Dito sa Arabic, si Al-Bara bin Malik. Pero dito sa English, si Al-Bara bin Azib. Magkaibang tao ito. Si Al-Bara bin Malik, siya yung kapatid ni Anas. At doon sa Omar series, siya yung yung umakyat doon sa doon sa pader ng Hadikatul Maut. Siya yun. Pero dito sa translation, may malitong translation, Al-Bara bin Azib yung nailagay nila. Pero dito sa Arabic, si Al-Bara bin Malik, kana ida aksama alallahi ta'ala abarra kasmahu. Natuwin ang siya raw ay, kumbaga, nanunumpa sa ngalan ni Allah, tinutupad ni Allah ang kanyang sinumpaan. Tinutupad ni Allah ang kanyang sinumpaan. Siyempre, hindi rin naman niya siguro hindi rin siya palasumpa o hindi siya mahilig manumpa sa ngalan ni Allah. Pero yung mga pinanunumpaan daw niya sa ngalan ni Allah ay nagkakatotoo. Wa kana al-harbu idashtadda 'ala al-muslimina fil jihad yaqulun ya bara aqsim ala rabbik. At kapag nagiging mahirap daw ang kalagayan ng mga sundalo ng mga Muslim sa jihad, sinasabi nila, o bara, manumpa ka sa ngalan ng iyong Panginoon. Kasi inaasahan nila kapag nanumpa si Al-Bara bin Malik sa ngalan ni Allah, natutupad. Halimbawa, sasabihin niya, wallahi mananalo tayo sa gera na ito, sa jihad na ito, mangyayari. So, ganun yung inaasahan nila. Parang nangyari kay Omar Bobis. Diba? Pag may makulit, sinasabihan siya, Sheikh Omar, ipagdua mo nga ito. Parang ganun. So, ganun yung mga sahaba sa kanya na, kumbaga, hindi naman hindi man ito ibig sabihin na sila ay nagtatabarok o nagsasyapa kay Al-Bara. Kasi, kung tutusin naman kung may tuturing natin itong syafa'a, kasi di ba, kumbaga, manunumpa si Al-Bara bin Malik sa ngalan ni Allah para sa kanila. Pwede naman, kasi una, buhay si Al-Bara bin Malik at may kakayanan siyang gawin ito na manumpa. Yun lang naman gagawin niya, wala naman siya special na gagawin So pwede, inshallah. So dito yung talakayin natin, binabalik natin, inuugnay natin palagi sa akida. Kasi ganun natin dapat inuunawa ang lahat sa akida. Katulad halimbawa yung kanina yung nangyari kay Sariya. So inuunawa natin ito sa pamagitan ng ating akida, inshallah. So pwede. Katulad yung nangyari kay Al-Abbas, di ba? Humiling si Omar bin Khattab radiyallahu anhu na magtawassul si Al-Abbas para sa kanila. Si Al-Abbas ang magdudua para sa kanila. So pwede. Fayaqulu ya Rabb, aqsamtu alayka lamma manahtana aktafahum. Fayazimul adu falamma kana yawmul kadisiyya qala aqsamtu alayka ya Rabb lima manahtana aknafahum o lima manahtana aktafahum waja'altani awwala shahid famanahu aktafahum wa qutil al-Bara shahidan. So dun nga, nung hiniling sa kanya nung mga tao na manumpa siya sa ngalan ni Allah, o kaya kapag sinasabi ito sa kanya ng mga tao, sinasabi niya, O Allah, nanunumpa ako sa ngalan mo na matatalo namin sila. At yun nga, natatalo nga ang mga kalaban. At yung huling labanan na kinasangkutan ni Al-Bara bin Malik, kasi Al-Bara bin Malik talaga ito, kasi doon sa Persia, talaga siya namatay. Yung kalaban nila yung mga Persian. So sabi niya, O Allah, kumaga nanunumpa ako sa ngalan mo, O Allah, na sa kahulugan din ng dua, parang dua, na dulutin mo na magwagi kami laban sa kanila at dulutin mo na ako ay mapabilang o ako ang maging kauna-unahang martir, syahid sa labanan na yun. At nangyari ngayon, napatay si Al-Bara bin Malik, nandun din si Anas.
Yung kastilyo nung hindi pinakita sa Omar series eh. Yung kastilyo nung isa sa mga narration doon. Di ba yung mga kastilyo may iba-ibang depensa? Yung iba nagsasaboy sila ng bato, yung iba mantika na kumukulo o apoy. Yung ginawa ng mga Persian, meron silang kadena na napakahaba. At sa dulo nun merong kalawit. At kumbaga nandun ay nakaabang dun sa lupa o nakabaon dun sa buhangin. Kapag nandun ay mga Muslim, nandun yung mga kalaban nila, hahatakin nila yun. At lahat ng tatamaan ng kadena na yun na napakalaki, kasama yung kalawit, mamamatay. So doon sa isang nabasa ko doon sa nangyari doon, nandun si Anas, tatamaan na siya nung kadena, naitulak pa siya ni Al-Bara bin Malik at nailigtas siya. At si Al-Bara yung nasyahid. So dito pa lang, karama na natupad din yung dua ni Al-Bara bin Malik, alhamdulillah. So nanalangin siya, humiling siya kay Allah ng shahada, ng pagiging shahid, at ito'y pinagbigyan ni Allah. Tinupad ni Allah. At hindi si Khalid bin Al-Walid radiyallahu anhu hasara husnan manian. So meron daw isang malaking kastilyo na sinalakay ni Khalid bin Al-Walid. Faqalu la nuslim hatta tashrabus sum. Sabi ng mga kalaban doon, hindi na binanggit kung mga Romano ba ito, mga Persian, pero sabi, hindi kami susuko hanggat sa uminom ka ng lason. So hinamon nila si Khalid bin Al-Walid radiyallahu anhu na uminom ng lason. Wa sharabahu falam yadurhu. At uminom nga siya ng lason na ibinigay nila at hindi siya naapektuhan ng lason na ito. Hindi siya napinsala. At ganyan din si Zubaira, na isa sa mga naunang nag-Muslim. Si Zubaira, hindi ko na maalala kung kaninong alipin siya. Alipin din siya. So si Zubaira, lamma udibat az-Zubaira alal islami fillah, nang pinarusahan daw si Zubaira dahil sa kanyang pag-muslim, faabat illal Islam. Tinanggihan niya ang lahat ng mga alok sa kanya, liban na lamang sa Islam. Sa Islam lang talaga. Ayaw niyang yumakap sa relihiyon ng Quraysh o ano pa mang sinasabi nila. Wadahaba basraha. Siya ay nabulag dahil sa kanyang paninindigan. At doon sa tindi ng parusa na tinamo niya. So ganito katindi yung parusa na nakakamit ng mga alipin o ng mga mahina sa kamay ng Quraysh doon sa Makkah. Qala al-mushrikun, sinabi ng mga Quraysh, asaba basraha al-Lat wal-Uzza. So nung nabulag siya, sinabi ng Quraysh, binulag siya ni na Al-Lat at Al-Uzza. Iniugnay nila kina Al-Lat at Al-Uzza, yung pagkabulag niya, parang sinasabi nila, pinarusahan siya ni na Al-Lat at Al-Uzza. Pero sinabi niya, kalla wallah, sumpa kay Allah, hindi ako nabulag dahil sa parusa ni na Al-Lat at Al-Uzza, faraddallahu alaiha basaraha. At pagkatapos niyang sabihin yun, binalik ni Allah ang kanyang paningin. Binalik ni Allah ang kanyang paningin. Pag mga tablig dito, Allahu Akbar, parang nanonood ng boxing yun. O ano na yung paggagawin ng mga yun. At panghuli, watugibul Hasan al-Basri anil Hujjaj. So, anil Hajjaj pala, anil Hajjaj. Sa panahon na nito ni Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, so wanted daw noon si Al-Hasan al-Basri at pinaghahanap nga siya nito ni Al-Hajjaj. Fadakalu alayhi 7 marat. So pumunta daw si Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi sa kanya ng 6 na ulit doon sa kanyang bahay o doon sa kanyang pinagtataguan. Fada'a Allah azza wa jalla falam yarawhu. At habang nandun siya sa pinagtataguan niya, nananalangin siya kay Allah at yun nga hindi nila talaga siya nakita sa 6 na ulit silang nagpabalik-balik doon sa kanyang pinagtataguan. Alala ko lang si Kibuloy, matindi nga yung drama ni Kibuloy . Wada'a ala ba'dil khawarij kana yu'dihi faqarra mayyitan.
At syempre, nung panahon na ito, syempre meron na rin mga Khawarij. So kawawa naman si Al-Hasan. Wanted na nga siya dun sa gobyerno, wanted pa siya dun sa Khawarij. So ang ginawa niya, nagdua siya laban sa Khawarij na kumbaga humahanting sa kanya at namatay ang mga Khawarij na ito. So pwede kang magdua laban sa sino man na masamang tao, kahit Muslim, kung ang dua mo na ito ay magiging dahilan na mailigtas ka mula sa kanilang pinsala. Pwede. Walang mamata Uwais al-Qarni, at panghuling nababanggit dito, si Uwais al-Qarni. So siya yung lagi nakukwento, di ba, yung meron siyang nanay. So nang namatay daw si Uwais al-Qarni, wajadu fi thiyabihi akfafan lam takun ma'ahu qabl. Nang namatay daw si Uwais al-Qarni, natagpuan ng mga kasama niya yung isang piraso ng tela na wala naman sa kanya dati. Kumbaga, piraso ng tela na pambalot sa patay. Kumbaga, maaaring nung panahon na ito, wala silang may pambabalot kay Uwais al-Qarni dahil sa kanyang pagiging mahirap, pero bigla silang nakatagpo in possession niya ng damit o tela na pambabalot sa kanya. Wawajadu lahu kabran mahfuran fihi lahdun fi sakratin. At nung ililibing na niya sila, nakakita sila ng hukay na nakahukay na. At meron pang lahad sa isang gilid ng bato. Ba'daan kafanuhu fi tilkal athwab. So yun nga, nakita nila ito, matapos nilang balutin siya doon sa tela na nakita nila na nasa kanya. Inilibing din nila siya doon sa butas o hukay na nakita nilang nakahukay na para kay Uwais al-Qarni. Alhamdulillah. So lahat ng ito ay pawang iniulat ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. So meron pang ibang mga halimbawa ng karama, at lahat ng ito ay matatalakay o madudugtungan pa natin kasi meron din namang mga nangyayari na kababalaghan o hindi ka panipaniwala sa mga tao na hindi dulot ng karama, bagkus ay dulot ng demonyo. So ba merong mahimala na nangyayari pero hindi dulot ng karama, bagkus ay dulot ng demonyo. So tutuloy natin ito next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.